weaker countries like example in the Middle East. Kasi tingnan natin ha, sa Indonesia, ang mga Muslim women sa Indonesia, there is no restriction on things of sa pakikipaghalubilo. They are allowed to work, they are allowed to socialize, they are allowed to study. So, kumbaga sa sinabi niyang walang restriction, pero it's always understood na guarded pa rin tayo sa katuruan ng Quran at ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Only that na kumbaga sa walang restriction, they can study, they can seek job opportunities, they can partake in the political affairs. So, sabi ko, mashallah. Kasi siyempre, binded tayo kahit papano, katulad dito sa ating Pilipinas, we are still bounded by our tradition and culture, di ba? So, in like manner in Indonesia, same with them. Kaya lang nasasabi nila talaga sa kanila, mashallah, yung mga kababaihan are free to express their sentiments. Magaling yan, kaya yan ay kailangan na siguro natin tulad ng atin na pagkasunduan noon na promote hijab para makilala namin kayo kahit man saan kami pumunta, saan man tayo naroroon, maging tayo man ay nasa mall, nasa palengke, nasa ibang mga puok. Kapag kayo ay nakahijab, meron kaagad kayong identity. So malalaman namin kung sino-sino kayo, pwede namin kayo mabati. Kaya mga kapatid na mga kababaihan, please promote hijab. Yan po ang aming naisin ng programang ito, Women in Islam, na makilala namin ang mas marami pang mga kapatid na Muslim, lalong-lalo na ang mga kababaihan. Kasi kailangan na talaga tayong kumilos. Hindi para kumilos para to go against somebody or ang partisipasyon natin. Kailangan nating kumilos upang makatulong sa ating mga kababayan, makatulong sa ating pamilya, makatulong sa ating mga anak, maibigay natin ang kanilang mga pangangailangan, lalo na sa larangan ng edukasyon. Kaya, bago natin sila ma-educate, we have to educate ourselves first. Ano masasabi mo? Bali, isa pa sa napag-usapan namin doon yung tinatawag na empowerment of our women. Isa doon yung tinatawag na education. Yes. So, napag-identify namin na kailangan din sa ating mga sisters, especially di ulama, o alimat, na kailangan nila ay yung tinatawag na English proficiency. They are really very, very good in Arabic. But there are also few na marunong din sa English. Yes. Pero talaga ang claimor nila, karamihan, gusto rin nilang magkaroon talaga sila ng English proficiency, scholarship, inshallah. Sabi nga nila na matulungan na makapag-express talaga sila in English para as an international language para makarelate kahit saang field. At vice versa rin, sister, yung mga sisters din na medyo may kaalaman din sa Islam pero mahina din sa Arabic, ipinaglabas din ang sentiments na inshallah mabigyan din ng pansin na sila ay mabigyan din ng scholarship or education in the level of Arabic studies. So, isa din yan sa mga bagay na napag-usapan at yung empowerment in terms of livelihood. Napag-usapan din namin yan. So, inshallah nag-start na, kumbaga pasalamat tayo, nagsimula na ang kumilos ang ating mga leaders in Islam para ma-empowered, para magkaroon tayo ng tinatawag na development and as well as peace and unity. Kasi sa unity lang ma-achieve natin tong peace and development. Kaya nga ang mashallah sis ang nag-sponsor ng ng program na ito o ng pag-iipon na ito is the Embassy of Netherlands and the UK. So, tingnan natin ang nagtutulong na sa atin, kung titingnan natin, they are not Muslims. Pero they have the concerns for the Muslims. So, sabi nga namin, mashallah, malaki talagang pinapasalamat natin at napapansin din tayo. At least ngayon napapansin na tayo na mayroon ng kumikilos para talaga sa pagiging ma-improve ang pamumuhay ng mga Muslim. At ang kanilang layunin ay magkaroon ng pagkakaisa ang mga kapatid nating Muslim men and Muslim women. And speaking of English proficiency, sister, isang katotohanan na dito sa Pilipinas, marami tayong trabaho.
Like for example, the call centers, yung ibang mga kumpanya ngayon na nangangailangan, nag-hire sila, but ang kailangan nila ay proficient sa sa lingwaheng Ingles. Kaya kung magkakaroon tayo niya ng pagtuturo para sa mga kababaihan, hindi lamang ang mga kalalakihan ang magkakaroon ng pagkakataon na makapaghanap buhay dyan, kundi maging ang kababaihan. At kung magkakaroon ng ganyang movement, hindi na matatakot itong mga kababayang Muslim kung sila man nakahijab na pumapasok sa mga ganyang kumpanya dahil nagkakaroon na tayo ng identity at ang ating identity ay iginagalang na ng nakararami. Alhamdulillah, sister, talaga. Alhamdulillah. Yun nga, sabi ko, first of its kind talaga na nangyari ito ngayon dito sa ating lugar, especially sa Pilipinas, na mabigyan ng pansin ang pagkakaisa ng mga ulama. Kasi sabi nga namin yan, na-discuss din namin na ang mga ulama dito sa Pilipinas, they are the well-respected and nilulook up ng Muslim community. Okay, yes. So, from them, magi-start. Yes, Kasi inshallah. kailangan natin magkaroon na talaga ng leader. To have one leader, kailangan yun. Kaysa kang watak-watak. Nagkakaroon ng Tama. watak-watak, may conflict of ideas. Tama. Kaya ang ganda-ganda nga nung presentation talaga nung mga solutions to the problem, yung presentation namin kung paano namin sinagot yung mga sagot. Masyaallah, makita mo talaga sis ang tinatawag na mga matatalino talaga mga Pilipino. So, especially the Muslim Filipino Alhamdulillah. na nasa level ng mga ulama natin. Isa na naman Masyaallah. ang hangarin natin, pagkakaroon ng pagkakaisa. Mawala na sana yung tinatawag nating tribalism, na yan ang parang nagsisegregate sa ating mga Muslim. Kaya kung ito ay napasimulan na, tuloy-tuloy na ito inshallah at magiging maganda ang resulta. At isa pa sis na magandang pangyayari, nabigyan din pansin yung mga tinatawag na balik Islam. Oh. So, nabigyan nilang pansin doon na kailangan kasi ang balik Islam, they are already Muslims. Okay. Definitely Muslims na sila, Hindi, sister. oo. So, kasali na sila sa tinatawag na Muslim community. Kaya minsan nga, nasabi namin na magkaroon din ng representation na ang balik Islam sa ad hoc committee yun. Inshallah. Kasi marami din tayo, sister, ng mga scholars in Islam, na Yes. mga balik Islam, Yes. na marurunong sa Arabic at marurunong sa Islamic studies. At sana naman ay mawala na yung katawagan na balik Islam. Muslim na lahat yun. Kaya ikaw Maranao, Maguindanao, Samal, Yakan, Bangenge, Tausug, balik Islam o dati mga Kristiyan yumakap. Sana maalis na yung pagtawag ng kanya-kanyang tawag. Lahat na dapat tayo magkakapatid na Muslim. Kaya nga isang katanungan dun, sister, ang tanong nila, kaya ba na natin na magkabuo? Kaya na ba natin ma-unite? Ang sagot, alam mo, sister, maganda rin ang naging kasagutan kasi hindi natin maiwasan dito sa atin ang tinatawag na factionalism, Okay. tribalism, discrimination among groups. So, sabi nga nila ng mga ulama na natin, bakit hindi? Kasi unang-una lagi natin babalikan basically ang Quran at ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi sabi nga nila na ginagawa natin ito dahil ito ang command ng Allah na mag-unite. So it is a command from Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magkaisa. So hold in with the rope of Allah. Tapos yun din ang turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo lahat mga Muslim magkaisa. At pangalawa pang concern doon, yung bakit hindi magkakaisa? Isang tabi na yung mga emotion, mga personal interest. So ang ititingnan natin dito yung interest ng group to attain peace and development. Yes. Kasi as Muslim, sinabi din doon, Islam, hindi itinuturo ang terrorism sa Islam. Kaya walang misnomer ang terms na terrorism. Kasi Yes. Islam advocates peace and Islam is peace itself. Yes. So, inshallah, sister, we are hoping at ipagduan natin talaga sa Allah subhanahu wa ta'ala na ito'y simula at magpatuloy na ito dahil ang sabi nga nila, ang pagbabago magsimula sa atin at ang blessing ng Allah